Unang X-flare flux ngayong buwan na itala kaninang madaling araw. Epekto sa mundo, hindi naman masyado ramdam. Bakit ganon? Alamin. At maulan pa rin, iiral sa ilang mga bahagi ng Visayas at Mindanao. Northern Luzon kasama ang Metro Manila, magiging maulap at katamtaman ang panahon. At magnitude 6 na-detect ng aking seismometer mula sa Santa Cruz Island. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 24, 2025. Ang oras nating bukas ngayong umaga ay alas 10:53 na ng umaga. Patuloy na nakataas ang localized thunderstorm natin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ha. Gaya pa rin kahapon ay overcasting gloomy pa rin ang iiral, especially din sa may bandang Visayas at Mindanao. Bagamat gloomy rin ang umiiral sa Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region o Southeastern Luzon. At Northern Luzon naman magiging maulap din, pero inaasahan pa din na medyo malamig pa rin ang simoy ng hangin lalo na sa mga higher altitude range. Pero dito sa Central Luzon hanggang Metro Manila ay medyo katamtaman na lamang ang magiging temperatura natin. Again, dahil nagkakaroon na tayo ng monsoon break dahil sa pagpapalit nga po ng ating klima hanggang sa susunod na buwan, ay medyo makakaramdam na tayo ng mga medyo maulap, ayan, makulimlim, nagiging localized thunderstorms, ganyan ang magiging panahon natin bago tuloy ang pumasok tayo sa ating hot dryer season na magaganap. At mula sa ating thunderstorm watch, mula sa data feed ni Pag-asa, of course, sa Visayas ay ang buong bahagi ng area nito mula Negros Region, Panay Island, Cebu, yan, kasama na lahat yan, Leyte at Eastern Samar area pa rin. Yung mga area na yan, within 12 hours daw ang forecast pa rin, so expected pa rin na magiging maulan. At gaya na ating binabalita ay patuloy ang nakaranas ng mga pagbaha, ang bahagi nga po dyan sa may bandang Visayas, especially sa ilang areas ng Leyte at Eastern Samar region. So hopefully, tumila na po ang pagbaha dyan sa inyo. Pero expected ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din sa bahagi ng Mindanao, well, ang halos buong area ng Mindanao makakaranas pa rin dahil gaya nating sinasabi ay yung mga near equatorial trough at yung bunsod na rin ng ating Estelis na patuloy na nagbubunsod ng water vapor sa silangan, pero yung pagbuhos ng ulan, scattered siya pag bumuhos na sa kalagitnaan ng kalupaan ng bansa, lalo na nga po sa Visayas at Mindanao na which is nararanasan na nga po mula pa kahapon. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze at particular dito sa amin sa Metro Manila. So medyo partially cloudy at asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At kung babasin natin sa 3-day storm prediction ay mostly naglalaro sa 30 to 20% hanggang Miyerkules ang magiging kalat-kalat o isolated rain showers dito sa Metro Manila at ilang karatig Metro Manila. So medyo pag magiging alanganin po ang lakad ninyo at alam ninyong uulanin mamayang hapon, magdala na lamang po ng payong mga folks. Sa lawas sa petro nitala na weather station kanina ng 3:36 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon pinakamataas na ang 32.2 degrees Celsius sa amin. Itala ito kahapon ng umaga at 10:50 AM, meaning ay mababa pa rin ang heat index namin sa Caloocan so far at 38.6 degrees Celsius. So walang magiging problema, medyo comfortable pa ito. Sa P6 Sims in past 24 hours, nangunguna ang San Jose sa may Mindoro muli. Balik sa 35.3 degrees Celsius na pinakamataas na itala sa bansa at sa lowest temperature sa Baguio, while mas malamig ang nararamdaman sa Baguio City na umabot sa 14.4 degrees Celsius. So ramdam pa rin talaga nila yung amihan dyan sa Baguio. Since mataas ang altitude nila, mas ramdam na rin talaga nila. Pero pag bumababa sila sa mabababang kapatagan ng lupa, dyan mararamdaman nila mas warmer na po. So yung kaibahan niyan, yung inversion ng warm air nasa pinaka-low altitude at yung nasa higher altitude gaya ng Baguio at Benguet ay patuloy pa rin sila nakakaramdam ng northeasterlies, kaya merong pa rin umiiral na parang amihan sa kanila. Pero sa matataas na po yan, tumataas na kasi yung cold breeze ng hangin
hindi na masyado bumababa sa lower altitude. Kaya sa may bandang lower na kapatagan o so low-lying areas, hindi na masyado mararamdaman yan. Sa mga areas na lamang gaya ng Baguio at Benguet, mas mararamdaman pa rin yung malamig na temperatura. This is nakapagtala sila ng 14.4 degrees Celsius na lowest temperature so far sa Baguio. Sa Inulan, ang Borongan Eastern Samar, nakaranas sila ng 90 mm na total rainfall at natiling wala naman kaming naitalang pag-ulan dito sa Caloocan. Pero bago ang lahat, meron tayong space weather status muli at nagkakaroon ng abnormalities na naman. Sa ngayon ay M1.3 ang ating solar X-ray status. So sisilipin natin. Nasa moderate ito, pero kaninang madaling araw nagkaroon ng mas malakas at umabot sa X-class category. So sa ngayon ang ating report 10:22 AM yung warning nito, alert status ng possible onset ng geomagnetic field. So patuloy tayo ng may primarily forward of 65 degrees geomagnetic latitude, bagamat mababa ang forecast natin hanggang unsettled. So far 2.67 ang pinaka highest peak ngayon. So far hindi naman siya nakikita na magiging active. So medyo below scale levels lamang ito. So yung ating solar radiation ay 10%, pero yung ating possible radio blackout umabot ng 65%. Bakit ganon? Nagkaroon ng pinakamalakas na SEC, yung solar wind. Dase na rin sa naganap na solar flare noong February 23, kahapon po yan. At nag-arrive po kaninang madaling araw. So kung titingnan natin sa ating animation kung ano ba yon, ito po yon, makikita nyo po sa animation ng solar probe. Ayan, nag-flash po siya kaninang madaling araw yan, bandang alas 3. Ayan, nakita nyo po yung quadrant ng solar flare ay nagkaroon ng X flare. Pero kung mapapansin niyo, hindi na siya nakarekta sa Earth. Hindi siya naka-straight na nakatutok sa Earth. Pero yung flash niya na solar flare ay naramdaman po yan sa atin sa mundo. So, despite na hindi naman malaki nag-i-epekto o mintis naman ito sa Earth, naramdaman ang detection sa solar probe kaninang alas 3. Ano bang oras eksakto yon? Ayan, X2.0 po, inabot niya kaninang 3:27 AM. Nag-maximize po ito. At nagtapos ito kaninang 3:34 AM as M8.5 kaagad. Hindi rin agad nagtagal ng mahigit 30 minutes. So halos within 5 minutes lamang ito nag-burst. Then nag-arrive sa Earth kaninang alas 3 ng madaling araw po yan. Ayan o. So pumitik po yung X-ray flux niya kaninang madaling araw. Maabot sa mahigit 2.0 ang eksaktong inabot niya. Yan. Kitang-kita naman po kaninang 3:27 AM po yan. So umabot ng category R3 yung solar X-ray flux. Sinuwerte lamang at hindi nakarekta sa Earth yung mga sunspot na kung saan nag-release ng malakas na flare. Ito dito yan. At yung AR3998 at 3996 hindi masyado nakatutok sa Earth. Kaya nung nagkakaroon ng mga sunod-sunod na flare ay hindi rekta. So far 186 ang ating sunspot number. At walang masyadong naging malaking significant effect sa mundo. So medyo naglalaro lamang yung 10 MeV ng ating solar photon flux. So in the past 3 days ay bahagya lamang noong February 22 na nagkaroon ng bahagyang pagtaas ng ating solar photon flux. Ang kagandahan lamang ito, hindi naman siya umabot kahit papaano sa mahigit sa 10 mega electron volts. So hindi masyado naging malakas yung solar radiation na tumama sa atin sa Earth. So medyo kinakaya-kaya pa ng mga solar panels natin sa outer space. Dahil sakit talaga sa ulo yan ng mga astronaut at sa ating mga satellite na may mga solar panels. Malakas po makasira yan. So walang masyadong geomagnetic activity. Again, unsettled po tayo at least 3.0. At hindi masyado mabigat sa ating magnetosphere. So walang masyadong magiging malaking significant impact. Pero patuloy tayo makakaranas ng mataas na TEC range. Ayan, yung Mid-Pacific kasama ang Pilipinas. Well, dahil na rin sa mga nagkakaroon ng mga anomalies sa space weather natin, sa outer space. At dahil na rin sa medyo sinusumpong ang ating haring araw.
So apektado pa rin ang Mid-Pacific. Wala tayong masyadong auroral activity na view. Yon, yung expanded, extrapolated ng ating aurora sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Hindi masyado malala. At makikita natin yung density ng plasma ay puro mintis naman so far sa mundo. So hindi masyadong mabigat ang impact. Kumadyot lamang siya ng bahagya and then saglitan lamang siya na nagkaroon ng burst ng konti sa pinaka plasma density at tumila din agad ito. So hindi lumalagpas sa 15 MHz yung highest frequency na maaapektuhan. So 56% ang ating solar flare probabilities, medyo mataas, pero yung impact ay so far minimum naman o minor lamang. So wala tayong dapat ikabahala. Pero siyempre medyo babantayin natin ito dahil medyo sinusumpong na naman ang ating haring araw na nagbubuga na naman ng coronal mass emission. Sa ating outside humidity, 68% po. So medyo bahagyang drier tayo pa rin at walang pinagbago since last hour. At nahungusan na naman ng pinakamataas na atmospheric pressure. Ang recorded dito sa amin sa Caloocan ay umabot sa 1,018 hectopascals. Pinakamataas na po ito mula sa huling record kahapon. 1,018 hectopascals po, and steady ito since last hour na pinaka-highest recorded high pressure area sa Metro Manila so far. So mapapansin po natin, dumadalas na po yung high pressure at nagpapalit na po kasi ang ating klima na din. So habang lumalayo itong ating amihan ng tuluyan, ay papasok na po yung ating drier season. Yan, nagda-dry na po siya, bumababa na po yung ating outside humidity. So medyo nakakakaba na po dahil oras na nagiging drier na po tayo at tumataas na po yung ating air temperature. Ayan na po ang pagsisimula ng hot dryer season natin. Sa ngayon medyo naglalaro-laro pa siya na medyo mababa pa yung ating air temperature. So medyo enjoy pa natin mga folks habang may pagkakataon pa. High tide, low tide status, minimum low po tayo. Well, sisilipin natin kung maalon ba ang magiging karagatan natin. Titingnan natin sa ating global forecast assessment for significant wave height. Makikita natin medyo mataas pa rin ang pag-alon dito sa may bandang Taiwan. Yan, so malakas pa rin yung daloy ng ating northeasterlies dyan, pero pabugso-bugso na lamang ito sa susunod na 24 at 48 oras. Pero mapapansin natin ay malakas na rin ang alon sa silangan ng bansa dahil na rin sa pagbugso na ng ating amihan din. Humahalo lang siya o sumasabay sa daloy ng northeasterlies, kaya medyo nagko-converge o nagsasalubungan pa yung dalawang hangin na ito dito sa may bandang east-northeast ng ating bansa. So dahil sa nagko-converge na ganyan, malakas pa rin ang alon dyan sa buong silangan ng bansa na maabot ng 2.4 meters. So delikado pong pumalaot sa mga mangingisda natin, lalo na sa maliliit. Sa may bandang Batanes Group of Islands, aabot pa yan hanggang 4 meters ang taas ng alon. So totally bawal pong pumalaot ang ating maliliit hanggang medium size na mga sasakyang pandagat. Medyo delikado pa rin pumalaot sa may bandang Batanes Group of Islands hanggang sa susunod na 24 oras. Ayan, kitang-kita po. At mataas din ang gale force winds natin, kaya halos buong silangan naman sa ay mataas ang ating magiging alon. So medyo tight ang ating paglalayag so far dahil medyo malikot ang karagatan natin ngayong araw hanggang sa susunod na 24 oras. So malinaw dito sa ating significant wave height, courtesy o pag-asa na magiging maalon po o sobrang magiging maalon lalo na sa hilagang bahaging baybayin ng Luzon. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:15 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. At ang ating waning crescent na lamang, 17% na lamang yung liwanag ng buwan nito. So pa-moonset pa lamang ito ngayon at moon elevation 35 degrees. Ayan, pa-moonset pa lamang nitong mamayang hapon. So nag-moonrise ito kaninang madaling araw ng 3:56 AM. So mamayang hapon po ng 2:22 PM pa po ito lulubog. Ayan o. So makikita pa natin yan kung medyo naaninagan ninyo yung ating buwan. Palubog pa lamang siya ngayong hapon. At sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes ay magiging partly cloudy maghapon natin, overcast. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So be ready mga folks.
At dahil po sa nagbabagong ating klima, mapapansin po ng ating mga kababayan ay nagkakaroon na ng karamihan na nagkakaroon ng mga sore throat ang ating mga kababayan. Senyales lamang na nagpapalit na po o nagsisimula na talaga nagpapalit ang ating klima. Nauuso ngayon yan. So, wag po masyadong malamig muna. Uminom po ng mainit madalas. At palakasin po ng ating resistensya dahil medyo sa mga ganitong pagpapalit ng klima, kadalasan nagkakaroon ng lagnat ang ating mga kababayan na nagsisimula po sa pananakit ng lalamunan. So, be ready po tayo sa ganung kondisyon habang nagtatransition ang ating klima. So, sa ating magiging lagay ng panahon, base sa ating busy weather forecast, ay particular din ating maghapon nga po, ganun din bukas. At ang tsansa ng pag-ulan mostly ay isolated rain showers ngayong araw at bukas ay nasa 29 to 30% chance na uulanin. So medyo prepare po tayo sa ating mga pananggalang sa ulan anytime, lalo na mamayang hapon o mamayang gabi. Highest and lowest temperature expected maglalaro 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay maglalaro sa 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Umpisahin muna natin sa water vapor kung mataas ba ang volume ng water content ng ulan. Well, kitang-kita naman po sa may bahagi pa rin ng Visayas, lalo na sa may bandang Eastern Visayas, Leyte, yan, ilang bahagi ng Bohol at Cebu ay makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Umaabot pa rin sa 15 to 30 millimeters yung accumulated water vapor dyan sa area na yan, Leyte hanggang Bohol at Cebu, kaya asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may pagkilat at pagkulog. Hindi rin lusot ang ilang bahagi ng Eastern Visayas so take note yan mga folks. Pero umpisan muna natin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, makikita po ay maula pa rin ang himpapuin natin, so medyo gloomy pa rin at mas drier naman sa may bandang kanluran ng Ilocos Norte, pababa ng La Union, Pangasinan hanggang Central Luzon po. Kitang-kita naman sa satellite imagery natin. Maging sa ating heavy rain potential, halos katamtaman lamang ang lagay ng panahon dahil pa rin sa medyo changing ng ating weather system. At dahil mga partly cloudy and mostly cloudy lamang nakikita, so mga mahihinang pag-ulan lamang ang maaaring naka-forecast dyan na nasa 40% chance na uulanin, kabilang na ang Bulacan, Pampanga, pababa ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. So hindi masyado tayo magiging apektado ng mga malalakas na pag-ulan, hindi gaya sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Bagamat ganon ay mga isolated na mga mahihina at katamtamang pag-ulan ang maaari pa rin nating mararamdaman sa bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. So kung magbabase natin ang satellite imagery mo sa data feed ni Pag-asa, kitang-kita naman ang ilang kaulapan na ito sa may bahagi pa rin ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Mga mahihina at katamtaman lamang na pag-ulan sa may bandang Quezon Province, so kasama na ang buong Aurora region na yan hanggang Quezon Province at ilang bahagi sa may bandang Camarines Norte and the rest ng Bicol region, katamtaman ang lagay ng panahon. Mga ilang part nito musikaw di lamang iiral. So isolated rain showers ang magiging iiral sa halos buong Southern Luzon, kabilang na ang ilang bahagi ng Mindoro na magiging mas maalinsangan pa rin sa may bandang Occidental Mindoro, especially sa San Jose. So mula sa bahagi ng Marinduque, ilang bahagi ng isla ng Romblon, Masbate at Burias Island, katamtaman din ang lagay ng panahon. Partly tumusikaw di rin, overcast at mga inaasahang kalat-kalat na mahihinang pag-ulan kahit ngayong maghapon. Magkaroon man ng ilang mga moderate, probably manggagaling yan sa bahagi ng northern o west portions ng Samar region So magdala pa rin ng payong lalo na sa mga nariyan sa may bahagi nga po ng Masbate area. Dahil pagitan yan at bandang Sorsogon, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa traversing ng surface trough na nanggagaling sa Eastern Samar area. So kitang-kita natin sa NOAA satellite imagery na pinaka-detalye ay nagiging maulap pa rin ang ilang bahagi ng Sorsogon at Masbate. So sa bahagi naman ng Palawan, katamtaman din na lagay ng panahon pero partly tumusikaw din umiiral lalo na sa may bandang Puerto Princesa at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog din ngayong hapon sa Puerto Princesa. So medyo ready lamang sa inyong payong pero hindi naman nagtatagal ng magdamagan ang malalakas na ulan. Kalimitan mga light drizzle rain to some light rain showers to moderate lamang na hindi naman tumatagal ng mahigit isang oras. Sa may bandang Visayas naman, gaya natin binanggit kanina, magiging maulan ang parte pa rin ng Eastern Samar region. Mula kahapon nga po, nagkaroon ng ilang pagbaha na sa may bahagi ng Leyte at ngayong araw
ay magiging maulan. Kalat-kalat po ito ha, scattered rain showers sa bahagi ng northern hanggang dito sa may sentro ng Samar. Moderate and some heavy rain showers ang umihilal mula dyan sa bahagi ng Dolores pababa ng Borongan City, Eastern Samar hanggang dyan sa may bandang Gian, Eastern Samar. Makakaranas kayo namang ilang light to moderate and clusterized heavy rain showers. Ganon din sa bahagi ng Tacloban, Ormoc at ilang bahagi sa hilaga ng Biliran. At pababa naman mula dyan sa may bandang Tanawan, MacArthur na o bandang Javiero Abuyog, pababa ng Southern Leyte, mga mauulap at mga ilang light to some moderate rain showers ang madalas na iiral sa inyo. Isolated lamang ang magiging heavy rain showers na mararamdaman. So kasama ang parte pa rin ng Ormoc rather at ang dyan sa may bandang Baybay ha, makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat magkulog, so very ready na lamang po kung sakali. However, kung may magtatanong, babahain pa rin ba kayo sa may Leyte? Well, case to case po, depende sa magiging water accumulated vapor dito sa may bandang dagat Pasipiko natin. Malakas na po kasi ang ating easterly, so patuloy po makakaranas ng mga water vapor, tuloy-tuloy po yan, and then depende sa magiging bigat ng dala ng ulan mula sa dagat Pasipiko na dadalhin sa Eastern Visayas. So very ready na lamang po kayo dahil cluster po ang mangyayaring mga pag-ulan dyan mula sa bahagi ng Samar Region at Leyte. Magiging maulap din ang parte ng Cebu at Bohol, so expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms maging sa hapon. Itong hapon pa rin po o gabi, so prepare na lamang po. Despite na medyo katamtaman at partly to mostly cloudy ang umiiral, kabilang na ang Negros Region. Yan, medyo katamtaman, maulap nga lang at overcast, ganon din sa may bandang Panay Island. So expected, nakataas ang forecast sa inyo, 60% chance na uulanin, maging dyan sa bahagi ng Aklan, Capiz, hanggang Iloilo sa Panay Island. Ganon din sa bahagi ng Bacolod, pababa ng bandang La Carlota, Canlaon, kasama na, at the rest ng Kabangkalan, Sipalay, hanggang dyan sa may bandang Dumaguete na ng Negros Oriental. Magiging mostly cloudy, partly to mostly cloudy kayo dyan. Medyo sumusumpong-sumpong lamang ang medyo magiging katamtaman ang panahon. So isolated din ang magiging pag-ulan ninyo ngayong maghapon. Ganon din sa bahagi ng Mindanao, bagamat katamtaman, medyo nagiging maaraw sa inyo, pero overcast and gloomy naman ang iiral sa inyo dyan sa bahagi ng Eastern Mindanao. Light to sa moderate rain showers ang iiral at mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially na mga taga Dinagat at Siargao Island. So, nalalabi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama na ang Butuan dyan sa may Agusan del Norte, hanggang dyan sa sakop ng buong Caraga area. Bagamat moderate, pero asahan na mga kalat-kalat ng mga light to sa moderate rain showers. Magkaroon man ng ilang malakas na pagbuhos, medyo pansamantala lamang at magiging pabugso-bugso ang magiging pag-ulan ninyo dyan. Bunsod pa rin ng easterly trade wind na may kasamang water vapor. At dahil sa mga magiging bugsuan ng ulan, expected ang magiging kalat-kalat dito, kasama na ang buong bahagi ng Hinatuan, pababa ng Bislig, hanggang dyan sa may bandang Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro, and the rest ng Davao Oriental. Light to sa moderate showers ang mas madalas na iira sa inyo dyan, so prepare na lamang sa pananggalang sa ulan. At mula sa buong bahagi ng Mindanao at sentro nito, bagamat maaraw, medyo nagiging katamtaman, pero isolated rain showers mong naka-forecast sa inyo. 70% daw ang tsansa na magkakaroon kayo ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon o sa gabi. So damay na po ang Misamis Oriental at Cagayan de Oro ha, at bahagi ng Malaybalay, Bukidnon and the rest ng Davao Region, especially Davao del Norte, yan, Davao del Sur, ilang bahagi ng Davao Occidental. Katamtaman ang lagay ng panahon sa buong Sorsogon area, so mga isolated rain showers lang din ang naka-forecast sa inyo dyan, 45% chance, kasama na ang North Cotabato, Manguinao del Norte, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Magiging katamtaman din ang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, so magiging mas maaraw kayo dyan at humid, so huwag masyadong magbibilad, pero expected ang mga biglang isolated light rain showers nitong maghapon. So medyo ready na lamang sa pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasahang isolated rain showers. Hindi naman malakas ito, mga madalas, mga mahina hanggang katamtaman lamang na may halong pagkulog at pagkidlat. So generally, very gloomy lamang tayo sa halos katimugang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi sa Eastern Mindanao. Magkakaroon man ng mga pag-ulan, madalas
mga light to moderate showers lamang ang iiral. So medyo hindi pa tayo masyado nakakaramdam ng napakatinding init ng panahon. Pero unti-unti nararamdaman na natin ang bahagyang dryer na paligid natin. Dahil bumababa na nga po sa 68% yung ating outside humidity kasabay ng high pressure area na umaabot ng 1018 hectopascals. Bagamat wala naman tayong binabantayang sama ng panahon, makikita naman natin dito ang patuloy lamang na mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng bansa bunsod ng eastern list at accumulated water vapor lalo na sa bandang katimugan ng Luzon, Visayas at Mindanao area. At dahil mataas po ang atmospheric pressure pa rin natin at nagiging drier po, expected dahan-dahan namang bumababa yung average rainfall natin sa may bandang Luzon po at Southern Luzon area habang papasok na po ang month of March. So mga ilang trough lamang na magpapatuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. So wala tayong magiging komento sa mga computer models ng GFS, SMWF, NABGEM and the rest ng mga computer models ng iba't ibang weather agency. Pare-pareho lamang ang pinapakita dyan. Yan. So wala tayong magiging komento. At mula sa ating global spectral model ay ganun din, ay patuloy pa rin na medyo may northeasterlies pa rin na umiiral, kaya medyo malamig-lamig pa rin sa may bandang extreme no Luzon dyan. Pero mas nagiging drier na po ang ating paligid, so expected ang unti-unting pagiging tuyot ng ating paligid. Bumababa na unti-unti na rin yung above average rainfall natin, so expected po ang maglalaro na pagpapalit natin ng klima. At dahil mas tuloy-tuloy na po ang malakas na easterlies, expected ang madalas na pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa. Mula naman sa mean sea level pressure, mataas pa rin ang atmospheric pressure natin. Gaya ng ating report kanina, napakataas po ng ating atmospheric pressure sa Metro Manila na umaabot ng 1018 hectopascals po. So, kasabay ng pagbaba ng ating humidity. So, dahil ganun po, so wala rin tayong komento sa ating global spectral model. Patuloy lamang nating binabantayan yung dalawang weather systems at yung susunod na panibagong weather systems natin, yung hot dryer ng easterly trade wind sa susunod na buwan. So unti-unti nararamdaman na natin yung drier climate natin. Wala naman tayong masyadong magiging komento din at mula sa ating West Pacific Basin ay nanatiling nasa Southern Hemisphere pa rin yung medyo mga low pressure area at ITCC lines. Yan, mataas pa rin sa may bandang Indonesian Peninsula. So wala rin tayong masyadong komento at wala naman tayong nababantay na anumang sama ng panahon so far. At mula sa ulat lindol natin, medyo mayroong malakas na pagyanig na detect kaninang madaling araw. Dito sa amin sa Pilipinas, nag-arrive sa aking seismometer sa Caloocan, mga bandang 2:24 o 2:23 AM ng madaling araw. Mukhang hindi ito sa Pilipinas dahil teleseismic siya, mukhang mahaba. Ibig sabihin, mukhang sa ibang bansa yan manggagaling at kung titingnan natin yung oras niyan, naganap yan dyan sa may bandang Santa Cruz Islands, yan. Kaninang 2:16 AM, oras sa Pilipinas, sa Santa Cruz Island, magnitude 6.0 po ito na may epicentral depth of 36 km. So medyo malalim-lalim. Nasaan bahagi ba yan? Malapit sa may bandang Vanuatu Islands o pagitan ng Solomon Islands. Yan. Malayo, kaya yung arrival sa amin mga 2:24 AM na po ng madaling araw nang ito ay mag-arrive sa aking detection ng seismometer kaninang madaling araw. So medyo malakas po siya pero malayo naman iyan sa bansa. Hindi naman nagdulot ng tsunami warning yung pagyanig dyan dahil makakapal ang tipak ng underground rock dyan sa ilalim ng karagatan yan ng bandang Solomon Islands o Vanuatu. So pero nakaramdam sila ng at least intensity 3 na pagyanig sa paligid ng yan. So hopefully wala namang masyadong nagkaroon ng insignificant damage kung may mga Pilipino tayong nakatira sa may bandang Santa Cruz Islands. At wala naman sa atin sa bansa ay wala naman tayong na-detect so far na mga malakas na pagyanig. So diretso agad tayo sa data PBOX ay makikita ang wala naman tayong magnitude 4.0 pataas ang naitala. So, diretso agad tayo sa ating earthquake historical data since wala naman tayong naitala. Na-update ko na rin yung aking annual o monthly earthquake records. At gaya ng ating sinasabi ay unti-unti nating i-update dyan. At kung makikita ninyo, yung month of January natin ay pare-pareho na po sila ng map. At kita na po yung mga cluster ng mga pagyanig.
Since February po tayo, so ang isa-show off natin is yung February, month of February, kung nakakailang total earthquakes na tayo. Kung mapapansin ninyo, yung cluster ay malawak pa rin o mas marami sa may bandang Visayas o Eastern Visayas at Mindanao area. So sa mga kababayan natin sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, medyo listo pa rin tayo mga folks. Ang total earthquake natin so far nasa 743 earthquakes na po. 772 sa magnitude 2.0 pataas, 31 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 5 ang ating magnitude 5.0 pataas. At so far wala pa rin tayo naitala na humihigit sa magnitude 5 o umabot man lang ng 6.0. So dahil po dyan ay maging mas listo pa rin po tayo at maging matiyag at maging maingat. Lalo na dyan sa may bandang katimugang bahagi ng Visayas at Mindanao. Na kung saan kung ititingnan natin yung cluster total earthquakes, nasa 451 sa kanila. Hindi pa gaya dito sa may bandang sakop ng Metro Manila, ilang bahagi ng Batangas at Laguna at Bicol region, umaabot lamang sa total of 102 total earthquakes. 101 earthquakes naman sa may bandang Central at Extreme Northern Luzon, ang total cluster earthquakes natin. Kukunti lamang, hindi gaya sa may bandang Visayas at Mindanao na kung saan mas marami. So ingat po tayo mga folks at maging alisto, lalo na masyadong tahimik yung mga tectonic plates natin, especially sa may bandang Luzon po. So maging alisto pa rin tayo. So halos mag-800 po yung total earthquakes natin, pero 4 na araw na lamang ay magtatapos na po yung ating month of February. So mukhang hindi aabot din to ng around 1,000 total earthquakes, pero titingnan natin kung makakaabot pa siya ng more than 900 total earthquakes mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, February 24, 2025. Hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 24, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga at ngayong tanghali. Well, stationary lang naman na magiging overcasting gloomy sa atin at haze dito sa Metro Manila at Caratig, Luzon. Maliban na lamang sa bahagi pa rin ng Visayas at Mindanao na tuloy-tuloy na makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies, lalo na't meron tayong aktibong space weather status. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.